Ganito ang epekto ng bagyong Egay sa Santa Ana, Cagayan. Ang mga puno tila nagsasayawan sa gitna ng malalakas na mga pag-ulan. Ang nasa higit 200 pamilya sa bayan ng Pamplona nanunuluyan sa mga evacuation center, lalo't apektado rin ang supply ng kuryente sa lugar. Maging ang ilang residente mula sa barangay Alasitan lumikas dahil sa daluyong nadala ng bagyo. Sa Port of Irene, nagtulong-tulong ang Disaster Response Team at Marine Company upang ilikas ang higit 60 residente mula sa bayan ng Santa Ana. Agad ding tumulong ang mga tauhan ng Coast Guard sa barangay Dadaw sa bayan ng Calayan, kung saan 40 residente, kabilang ang higit 20 bata ang inilikas. Sa bayan naman ng Santa Teresita, abot tuhod pa rin ang baha. Ang ilang bahay, pinasok na ng baha. Naputol at nagtumbahan naman ang ilang puno sa barangay Santa Filomena sa bayan ng Abulog. Hanggang kaninang alas 6 ng umaga ay binabayo pa rin ng malalakas na hangin ang bayan ng Ballesteros sa Cagayan. As of 7 a.m. naman ngayong araw, hindi na madaanan ang Piat Tuaw Ferry Bridge dahil sa pag-apaw ng tubig. Sa Tuguegarao City, umapaw ang Pinakanuan River kaya isinara muna ang ilang kalsada. Umabot sa 6.2 meters ang taas ng tubig sa Bunton Bridge. Sa Bacolod naman, higit 70 pamilya ang nailikas ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Purok Hanapbuhay. Sa Lacson Street, halos umapaw ang tubig sa Lupit River, kung saan nabalot din ng kulay putik na baha ang mga kalye sa Gaisano area. Binaha rin ang Araneta Street sa bahagi ng Magsaysay Flyover at ang Economic Road na sakop ng barangay Sumag at Cabog. Sa Occidental Mindoro, nag-ikot ang iba't ibang tanggapan ng San Jose LGU sa iba't ibang barangay kabilang ang Bagong Sikat, La Curva, Camburay, Murta, Batasan at Monteclaro, kung saan karamihan sa mga barangay ang binaha. Magkatuwang na naghanda ang Social Welfare and Development Office at Environment and Natural Resources ng San Jose ng relief goods para sa mga nasalantang residente. Sa Batanes, maagang nakapaghanda ang mga residente sa inaasahang paghagupit ng bagyong Egay. Bago pa ang pananalasa ng bagyo, itinali na ang mga bahay na gawa sa light materials habang nilagyan ng tapangko o shutters ang mga bintana. Dito ipinamalas ang bayanihan ng iba't ibang ahensya, sektor at volunteer groups. Dakong alas 5 ng hapon kahapon ay naranasan malalakas na ulan habang may mga pag-ambon pa rin kaninang umaga. Walang patiding rumisponde ang Philippine Coast Guard sa magdamagang pananalasa ng bagyo. Sa Palawan, agad inilikas ng Coast Guard ang mga senior citizens at iba pang natrap sa kanilang tahanan dahil sa matinding pagbaha sa barangay Bakungan. Tumulong din sila sa maagap na paglikas sa 8 pamilya sa barangay Bobon sa Burgos, Ilocos Norte. Tumulong din sila sa repacking ng relief goods sa DSWD National Resource Operations Center sa Pasay upang mapabilis na maipamahagi ang ayuda sa mga apektadong probinsya. Ang mga stranded naman sa Katiklan Jetty Port sa Malay Aklan, binigyan ng PCG ng lugaw at tinapay at tubig. Bagamat humina na ang bagyo, patuloy pa ring pinag-iingat ang mga apektadong lugar dahil sa banta ng pagguho ng lupa at pagbaha. Joy Salamatin para sa Bayan.